Kaya nag-aayo kami sang pagpasaylo mo sa mga pagkulang namon, para o Dios nga walay balabag sa pagpalapit namon sa trono sa imo bugay, tiloy kami lihog para ginoamay nga o Dios sa madiretso sa imo ang amon ginoamay nga mga pagpangamuyo, ang amon pagamba, kag ang pagsimba nga ihatag namon sa imo because we believe you deserve it. I am praying, Lord, that you will bless every part of the service. Kag buligan mo kami ginuamay nga o Dios sa mag-grow pagid kami sa amon nga worship life nga the more kadugay kami Ginoo, the more o Dios nga nagiging exciting para sa amon ang pagsimba kag nagiging mature ang amon mga attitudes ginuamay every time nga simba kami sa imo. Sa liwat, ang tanan Ginoo nga pagdayaw kag pagpasalamat, inauli namon sa imo, pangayo namon ang pagpakamayo sa bugos giliguton, sa ngalan ni Jesus Christ, amon Dios ag manluluwas. Amen, amen. Amen. Thank you, Pastor. Kay palihog bukas ang inyong mga songbooks, magkakanta kita page 294 to the work. Amen. 294 to the work. Ano na? Amen. On the first stanza now, ready, sing. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the brain of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Chorus now. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountains of life, let the weary be led. In the cross of His banner, our story shall be. While we herald the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Third stanza. Work to the work, there is labor for all. For the kingdom of darkness and error shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In the loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, amen. Toiling on, let us hope, let us watch, and labor till the Master. Last stanza now. To the work, in the strength of the Lord, and the robe and the crown shall a labor reward. When the home of the faithful our dwelling shall be, and we shout with a ransom, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Another song sa likod niya lang, till the whole world knows. Sa likod niya lang, till the whole world knows. Amen. Tunogon naton. Amen. Once again, all together now sing. I'll tell to all that God is love, for the world has never known the great compassion of His heart for the wayward and the lost. Chorus. Till the whole world knows, till the whole world knows, I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. I'll tell of mercy's boundless tide, like the waters of the sea. Come on, sing on! Amen, louder!
the salvation full and free, till the whole world knows, till the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. I'll tell of grace that keeps the soul, of abiding peace within, of faith that overcomes the world with its tumult and its need, till the whole world knows. Amen. Come on. I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. Last stanza. Eternal glory is the goal that awaits the sons of light. Eternal darkness block us dead for the children of the night. Amen. Amen. Till the whole world knows, I will shout and sing of Christ my King. Till the whole world knows. Amen. Madamang salamat, palihog po ko. Amen. So, may gabi sa inyo tanan, kag salamat sa Ginoo nga makapadayon kita simba, makatipon, kag makadayaw sa Ginoo, makapamati sang pulong sa Ginoo, kag biskan man nga makapalapit kita sa trono, kag makahatag sang aton nga mga concern, mga request. So, padayon nato na pangamuyuan una gid atong pastor, kusogid kag kaalam mga padayon kita malidan, mawalihan, matudloan sang pulong sa Ginoo, agud ang atong kabuhi ma-refine, kag madayo ang Dios tong kabuhi, kag ma-confirm ini, no, mag-conform sa kabubuton sang Dios sa tagsa natong kabuhi. Padayon naton pangamuyuan ng health sang atong pastor, kaupod ang iya family, mamaha, maray ka jarik-jari ka mga kabataan, kag kay Nanay Amalia man padayon naton na pangamuyuan, kag ang mga pananawon sa aton nga simbahan, ang aton church building, padayon naton na pangamuyuan, ang pag-provide gid sa Ginoo sa aton nga mga needs, kag mga commitments naton sa tagsa ka mga lote, padayon naton na pangamuyuan. So magakuha kita mga request, pila ka request halin sa inyo. Pangabay naton mga ushers. So kung ara na ang microphone, no, palihog, no, hatag sang inyo nga mga request. O sige, kung ara ng microphone, Pag-pray palihog. naman, sir, ang mga palabuton nga youth camp kay less than a month na lang. Ipag-pray tagid ang provision sa Ginoo sa mga wala gid kasarang mga young people. Kag ang iban man nga makatinguha gid as much as possible nga maka-provide sa registration. Kag ang provision man sa Ginoo sa mga transportation. Kag ang mga masurrender gid nga mga young people. Amen. So padayon nato na pangamuyuan mga pamatanon, more nga mag-surrender sila kabuhi, kag ang aton nga mga youth camps, no, sa tagsa mga kasimbahanan ang pag-provide sa registration, kaalam sa mga manugwali, kag ang pagtipig sa Ginoo sa pagbiyahe, no. So padayon nato na pangamuyuan. So next, Padayon taga pong pangamuyuan, sir, ang aton nga lot conflict, ang tigayon nga pagpatunga sa presensya sang Ginoo dira, kaalam kay pastor, sa mga taong kapangadubang dira, kapinagid sa aton nga abogado, Attorney Al Rose Villoga, ang building tada sa likod, ang ulubrahon dito ni Pastor Ramonet sa Mambusaw. amen. So padayon naton pangamuyuan naton nga lot conflict, kag ang buluhaton man dito sa Mambusaw, salamat nga naumpisan sang Monday, Tuesday didto. Kag salamat sa pagtipig, salamat sa provision sa Ginoo. Kag padayon naton pangamuyuan ang pagbalik sang trabaho didto, halin diri sa mga workers, even daw mga panday nagpabilin diri didto sa pagtrabaho. So buwas naman mga workers diri magbalik naman. So padayon naton pangamuyuan ang maayong lawas, kusog nga ihatag sa Ginoo, kag ang pag-provide sa mga kinananon materyales, kag ang maayo man nga kondisyon, no, sang lawas, no, health sa tagsa-tagsa, padayon nato pangamuyuan. Bulaton dito sa Mambusaw, Pastor Ramonet, padayon nato pangamuyuan kaalam sa pag-lead dito, no, kag more pa nga makalag magkalaluwas, mabaptizan, kag dugang nga mga workers dito sa aton sa Mambusaw, sa aton yung mission field. So padayon nato na pangamuyuan. Biskan man sa Kalinog, sa mga daughters churches, kag sa Barotac, no, mission naton, padayon nato pangamuyuan sa Barotac. Okay, next.
Ngayong gabi sa tanan. Ipag-pray ta, sir, padayon ang mga unsaved relatives naton, mga family naton nga maglig-on, kag magtutom ang tagsa-tagsa sa pagtuo. Kag ipag-pray ta padayon ang transport ministry naton, ang mga balaydan sini monthly, kag mga maintenance sini. Kag salamat sa answered prayer sa nga muna natigayon ang pag ano sang extra nga soon to be nga maging sidecar. Kag salamat sa Amen. Ginoo. Kag padayon nga ipag-pray tang provision sang Ginoo. Amen. So salamat gid sa Ginoo sina kag paday naton pangamuyuan naton nga mga salakyan no ang atong fishing ministry kag salamat sa dugang mga salakyan nga gina-provide sa Ginoo kag more nga mga drivers pagtipig every time sa pagpanugat, pagdulong kag ang pag-maintenance sina ang gasolina paday naton pangamuyan pag-provide kag driver's license man no, sa mga drivers paday na to na pangamuyuan. More pa nga mga drivers mag-involve sa ministry sa church paday na to na pangamuyuan. Okay, next. So, padayon ta palihog sir pag-pray ang mga bird passers naton nga mga kauturan nga ma-plaster gid kabubuton sang Ginoo kag padayon kaalam sa ila nga mga desisyon kag magamit ang ila mga kabuhi sa paagi sa sina nga profession pag-pray naton. Amen. Sa mga board passers naton, paday na to pangamuyuan ang pagplaster sang Dios sa ila, kung din man sila ibutang no, kag ang ilang mga career kag paday na to pangamuyuan ang tag sa mga profession maging blessing gid sa church sa pag-support sini kag kung ano man ang mahimo nila no sa ging tugyan nga trabaho nga ginhatag sang Dios sa ila magamit gid sa buloton sa Ginoo. Paday na to na pangamuyuan. Ang mga ano nato no, young professional kag mga bago naton nga nakapasar sa board. Okay, next. Ang punta sir si Pastor Fernandez, may norma, ng health nila. Mga katuran ta sa gwa sang pungsod, ang buwan dagid, ang safety nila, ang mga katuran sa Manila, kabisan pa mga tagsa ka mga commitment ta, ang mga tungdan dagid ini, kag mga aton choir ang punta man. Amen. So paday na to pangamuyan Pastor Fernandez kag Ma'am Norma, good health sa ila, mga kauturan naton nga sa gwa kag paday na to na pangamuyoan ang mga request ni Brad Joel. Okay, next. Ipagpray taman gali ang choir ministry bisan pa man ang provision padayon sa uniform pagprayan ta. Amen. Aton nga choir ministry paday na to pangamuyuan, dugang mga members mag-involve sa music ministry sa choir, ang pag-improve sini kaalaman kay Sir Jeremy sa akon man sa pag-lead kag biskan man sa uniform sa nga kinananon sini paday na to pangamuyuan ang pag-provide gid sang Ginoo. Okay, next. Okay, next. Pagpray taman sir padayon si mama ang recovery kag ang provision sa mga pagkinanglanon siya operasyon man kag pagpray taman padayon mga workers ang may ginapang batsyag sa lawas ang pagayo kag ang pag-preserve gid sa mga kusog o mga lawas. Amen. So, Sister Nora, paday na to pangamuyuan, ang pag-ayos ng Ginoo sa iya, ang bulong nga kinananon ng pag-provide. Kag sa mga kauturan naton nga may ginabatsyag, paday na to na pangamuyuan, dalon tagid sila sa atong pagpangamuyo, ang pag-aayo gid sang Ginoo sa ila. Okay, next. Aton nga government agencies, paday na to pangamuyuan, ang BGMP no, nga makabalik kita dito Bible study, kag biskan ang GM ministry ang aton nga PNP dira makabalik man dira sa Bible study kag ang munisipyo naton so paday na to na pangamuyuan ang Bureau of Fire no kaalam sa mga preachers may muna nang kinananon sa mga government officials kag mga kalagid mga PDLs mga kalagang magkalaluwas kag ang ila kabuhi mabag-o gid no kag butang sila sa Ginoo sa simbahan kung sa diin makapangalagad sila paday na to na pangamuyuan government agencies. Okay, sige. Next. Ipagpray taman gali ang apat ka grupo, ang apat ka leader ang kaalam sa ila padayon kag mayong lawas. Amen. So, paday na pangamuyuan, Sir Junjon, Sir Emmanuel, sa akon man, kag kay Sir Jumar, no? Mga leaders, kaalam nga ihatag sa Ginoo sa pag-lead sa tag sa kagrupo, kag biskan mga tag sa mga members mag-submitar, kag maging mag-cooperate sa mga buluhaton nga ging salig sa Ginoo sa aton, kag sa pag-lead man sang ni pastor sa aton, paday na to na pangamuyuan. Okay, lima pa nga mga request.
Salamat sa Manggalit Church no sa prayers ninyo nga nakabalik ako nga safety kaga ay pagpray ta si Josie ang bisaya nga makaabot na kag makalakat naman sa. Kag salamat man sa mga blessing nga ginhatag man sa Ginoo sa singa 2026. Ipagpray ta ang mga utod ko nga kabay pa nga ang ila pangako maging matupad na nila nga maging blessing sila diri sa simbahan. Amen. So salamat gid sa Ginoo sina sa pagtipig sa Ginoo kay Ma'am Joy kag sa mga utod man ni Ma'am Joy no nga padayon sila nga mga blessings sa church maging active no sa pagpangalagad sa Ginoo padayon nato na pangamuyuan. Okay, apat pa. So ato na nga mga Bible studies padayon naton pangamuyuan ang aton nga boarding house no padayon na pangamuyuan kag ang paggrogid sa mga ginabible studihan mga bisita nga magkalaluwas kag more pa nga mga kalaluwas mabaptizan ka mga lagad sa Ginoo. Kaalam sa mga disciples sa pag-lead sa mga disciples nga mag-grow sila kag ang mga baguhan magpadayon sila sa Ginoo nga mga lagad kag magamit gid sa ministry. So padayon nato pangamuyuan ang aton nga mga Bible study kag discipleship. Ang soul winning naton more nga mga members mag-involve soul winning sa pag-share sang gospel kag more nga mga kalagid ma-reach out nga madalas tilan sa Ginoo. Padayon naton pangamuyuan ang soul winning ministry. Okay, apat. Dugang request. Apat pa. So, Mayara, sige, Brad. Ang Bible school ta sir ma-restore gid ang klase, maplastar dira kag matagaan na klase ang tagsa-tagsa ka Bible students. Amen. So, padayon nato pangamuyuan ang aton nga Bible School Ministry. Kaalam kay Pastor sa pag-lead, sa pagtudlo sa Bible School. Kag dugang pa nga mga members or pamatan-on no nga mag-surrender sila kabuhi full time kag magamit gid sa Ginoo no kag pilakad lang maka-graduates kag ma-send out kag kundi man sang Ginoo ibutang no ang mga graduates naton magamit gid sila nga more nga makalag ma-reach out sa iban nga lugar. So padayon naton pangamuyuan ang aton nga Bible School kag ang mga kinananon material sini padayon naton na pangamuyuan. Okay, tatlo pa. Tatlo pa nga mga request. Okay, sige. Mayra pa. Baptism naton, mga prospect naton sa baptism, padayon naton na pangamuyuan nga mag-obey sila sa water baptism kag ang paggrogid nila sa Ginoo. Padayon naton na pangamuyuan. Mahangpan nila nga hindi lang sila dapat luwas kundi ang plano sang Dios sila nga mabaptizan gid kag mag-serve gid sa buhi nga Ginoo. Padayon naton na pangamuyuan. Okay, sige, tatlo pa. Ang aton nga graduate sir, pangamuyuan tagid ang kalig-on sila, kaisogid kung din man sila iplastar sang Ginoo sa uli. Kay mga graduates naton, padayon pangamuyuan ang kung din sila ibutan sa Ginoo sa lugar, no, nga mag-mission sila kag magamit gid no sa mga kalagid nga magkalaluwas, mabaptizan kag mga lagad man sa Ginoo. So padayon nato na pangamuyuan mga graduates naton. Okay, dua pa. Dua pa nga mga concern. Padayon taman pray ang tagsa-tagsa ka mga kauturan naton nga nagbalakasyon ang pagtipig mang Ginoo sang Ginoo sa ila pagbalik kag ang purpose nila man nga ma-reach out man ang ilang family kag padayon taman pray ang mga areas nga soul winning nga ang mga kalagay hatag dira sang Ginoo sa aton nga ma-nurture gid sila kag ang mga mensahe nga gina-impress ang Ginoo sa mga preachers sa kay pastor ang kaalam nga langit nun kag ang pag-grow gid pag-absorb naton sa pulong sang Ginoo nga mangin dako gid nga bulig gid sa pag-grow sang tagsa-tagsa kag ang langitan sa mga kauturan padayon taman pray kay kita ta subong panahon ang mabatsyag ang pagtaas sa mga balaklon kag ang pagkaiwat sang mga kwarta. So preyanta nga mangin maalam kita sa paghandle sa blessing sang Ginoo sa pag-manage na kag ang pagpakamaayo gid sang Ginoo sa piyak sa crisis nga ginatubang sang kalibutan nga ang Ginoo mag-bless iya mga kanakan nga kag ma-prove man naton ang mangin matutom kita sa pagpangalagad sa iya. Amen. So salamat sina. So padayon pangamuyuan mga concern ni Mama ha.
ating banaton gid sa pagpangamuyo. Okay? Isa na lang request. So padayon na ito pangamuyuan naton mga gadgets no sa pag-improve sa aton nga live stream. So salamat gid sa Ginoo sa pag-provide ya no kag sa mga kauturan naton nga ginagamit sa Ginoo nga ma-improve ang live stream kag padayon na ito pangamuyuan nga more pag ini nga mag-improve kag magamit sa bulaton sa Ginoo sa mga kauturan naton nga sa abroad nga ma-reach out sila, mag-grow sila sa pamati sa pulong sa Ginoo paagi sa live streaming. Kag muna no mga kamera naton padayon na to pangamuyuan ang pagdugang nga kamera kag ang maayo nga mga kwalidad sa mga kamera kag sa mga computers padayon na to na pangamuyuan mga gadgets naton. Okay? Pahabol. Ipag-pray taman gali ang mga kauturan ta nagroloya kag nagtaralikod sa Ginoo kung sa diin makapanambalik sila. Amen. So mga kauturan naton nga nanghina spiritual kag nagpalayo sa Ginoo, padayon nato pangamuyuan nga sila makapanumbalik kag ma-reach out naton sila, ma-communicate naton sila kag makabalik gid sila sa pagpangalagad sa Ginoo. So padayon nato na pangamuyuan ang mga kauturan naton nga nagatalalikod. So padayon nato na sila pangamuyuan kag mga unsaved relatives naton, padayon na magkalaluwa sila kag gamiton sa Ginoo ang mga Christians man nga mag-reach out sa ila nga sila magkalaluwas kag maging kaupon naton sa pagpangalagad. More mga families magkalaluwas kag mga leader gid sa tagsa ka pamilya kaalam sa pag-lead agod nga ang mga kabataan asawa magpangalagad gid sa Ginoo tingob no sa tagsa ka mga family padayon nato na pangamuyuan. So may ara pahabol. Why na? May nagid man. O sige. So salamat sa sa gabi nga ini nga may bisita kita. So sa kung lawagon ang imong ngalan, liog ko tindog no. So group 1, halin sa group 1 may bisita kita si Angela Constantino. Amen. So Angela Constantino. So salamat gid ma'am sa pag-attend. Kag may ara pa nga wala din nabutang di nga lista nga first time. So why naman? Okay, so liog tindog, mga bay naton nga song leader sa pagpakanta. Okay, so sing, smile, and shake hands. Amen? Sound check. Okay, so kanta kita. Sing, smile, and shake hands. Amen. So hindi maguya-huya, libot, pangamusta sa aton nga mga bisita kag sa mga kauturan. Okay. All right, welcome, ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word, and voice the living word. HWBBC welcomes you today. Come on! There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen, kanta! Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian. Amen, amen. So welcome each and everyone. So pabilin lang palihog sa pagtindog and magakanta kita sa sininga tiniyo, no? Palihog bukas ang inyong mga kalantahon dira. Page number 40 or song number 40, The Way of the Cross Leads Home. Amen. Song number 40, The Way of the Cross Leads Home. Amen. Tunugon naton. The way of the cross leads home.
Amen. All the first sons are now ready, sing. I must needs go home by the way of the cross. There's no other way but this. I shall ne'er get sight of the gates of life if the way of the cross I miss. Come on! The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. I must needs go on in the blood-sprinkled way, the path that the Savior trod. If I ever climb to the heights sublime, where the soul is at home with God. Chorus! The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads. Last stanza now. That I bid farewell to the way of the world. Come on, sing on. Louder now. For my Lord says, come and I seek my home, where He waits on the open door. The way of the cross leads home. The way of the cross leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. Amen. Palihog pong ko mamati ito special number. Son. Condemned to die on a cross for crimes he had done. He was guilty, everyone could see. But his destiny was changed when he looked at Christ and said, when your kingdom comes, remember me. In paradise the day he stood, just like the Lord had said he would, surrounded by those who have gone before. And said, friend, how did you come? What are the deeds you have done? With tears in his eyes, I can hear him reply, there are no merits to my name, no works that I can claim. He who brought me here told me to say, I have come by the way of the cross. I have come by the way of the cross. It is nothing I have done, it's the suffering of God's Son. I have come by the way of the cross. I have nothing to claim but my guilt and my shame, hopelessly lost and could not find my way, till His glorious light of love shone down on me. His mercy washed all my sins away, and what He did for me that day was a price I know He paid. By His grace I too can say, I have come by the way of the cross. I have come by the way of the cross. It is nothing I have done, it's the suffering of God's Son. I have come by the way. I see millions gather round the throne from every kindred and tongue, those redeemed by the blood of the Lamb. And as they cast their crowns down at His feet, this will be their
Alright, so salamat sa itong ambahanon. And this time, no, we have still dugang ang mga guests sa sining gabi. And we would like to acknowledge them. Si Miss, this is Mary Vianney. This is Mary Vianney. Okay, welcome, Mary Vianney. Bisita sa Group 2. And then si James Mark, Trinidad. Alright, so welcome. Bisita sa Group 2. And then si Frank Mark. Okay, welcome. Bisita sa Group 2. Then si Fernand Trinidad. Okay. So, welcome. Bisita gyapon sa Group 2. And si Mr. Darwin de la Cruz. Darwin, welcome. Bisita sa Group 4. Kag si Miss Princess Halipa. Princess, okay, welcome. Bisita sa Group 4, no? So, damo nga salamat sa inyong presensya. Thank you for answering the invitation of the members of Highway Bible Baptist Church, no? And ang tinutuyo gid nga ginimbitar kamo, no? Hindi una nga maging Baptist kamo. Secondary lang na. Ang una gid makadangat kamo sa kaluwasan. Okay? Kay bisan magbaptist pa kamo kundi kamo maluwas impyerno gyapon. So ang inyo gid kaluwasan amo ng primary namon nga handom. And I hope sa sining gabi no maging gabi sang inyo kaluwasan. Okay? Kay ang Dios dugay ng Dios desire nga luwason ikaw, no? Ikaw na lang ginahulat sang Ginoo nga maghimo sang desisyon. Amen? Amen? No? So, kay kung sinakpanay lang ang kaluwasan, ginpangsakop na lang namon kamo. No? Kag kung sinakpanay ang kaluwasan, no need na sang simbahan. No? Di ba? Okay? So, kaya ang simbahan, amo ni ang ginmobilize sa Ginoo nga agency para magwali sa pulong sa Dios. Amen? Kag amo ning pinaka main nga trabaho sang simbahan, the salvation of souls. No, then after maluwas i-incorporate sa simbahan, after ma-incorporate sa simbahan, tudluan no sang maid-id all things. Amen. Whatsoever God wants us nga ma-learn, so itudlo na. So salamat gid sa inyo presensya. Amen? Kag, of course, salamat banta nga si Sister Joy nakabalik, no? Halin sa malawig nga bakasyon. Okay? Now, Sister Mildred to na-extend, basi buwason no puli, let us pray sa safety. Biyahe from Bantayan, no? Kag, also, ipadayon naton mga muyuan, mga kauturan naton sa Guasangpong, especially sa Middle East. Amen? No? Nga, especially may mga US Embassy, kaya ang gina-target sang Iran, may mga US Embassy. No? So, pag-pray naton gid ang pagtipig sa Dios. Amen? Kag kabay pa, nga wake-up call man sa hindi matutom to ang mga tumuloo. No? May mga membro tatong hindi matutom, kabay pa nga makamarasmas man sila, no, kag magtutom sila sa Ginoo, no, nga ma-realize naton nga sa isa ka pisok pwede madulang kabuhi ta, kag pagkatapos sina is matubang ta sa aton Dios, kag mahatag tahusay sa aton Ginoo. Anong ginhimo naton sa aton kabuhi, kag paano kita nagsunod sa kabubuton sa aton Ginoo. It's not what you want anymore, but amo na sa limbala, subong pwede ka pagustong tao, pero pag-abot sang tion ang gusto sang Dios among matuman. Kaga mo na ang basihan sang Dios, no, sang padyaanay dito sa langit. Amen? So ipag-pray naton sila, kag Brahan ka pangamuyuan man, mga batoto, mga kauturan, at tipigan sila sa Diyos, atagan sa greater job opportunities. Amen? Mga matutom, kay ti,
i-bless sila sa Ginoo more, dako pang ila mahimo pagid sa buluhaton sa Ginoo. Kaya bisan no kadako sa income, kung di man matutom, hindi man mapuslan sa Ginoo. So, we are not trying, ang iban kung di sila kainchindi, abi nila siguro, pangwarta kita sa membro. Why? Kinatudloan ng membro sang inchakto nga management nga iya sang Dios. Amen. Diyos nun nga management sa material nga bagay, kay gakanayaan kita sang material nga bagay. No? Ang gugma sang kalabanan nga tawo ara sa material nga bagay. No pang of course no, hindi nila matuman ang tudlo sa Ginoo. Not realizing nga tanan ni halin man ni sa Dios. Amen. No, kag kung hindi ta di pagsundod, di ta makita ang mga milagro sa Ginoo. Balang pagsunod nato ang prinsipyo sang Ginoo, may mga tinion gid iya nga siling mo ka imposible. Kay imposible kag masiling nga no, masiling nga daw mawad-an ka. Pero dira na iya oportunidad na si Dios pakita sa aton ang iyang gahom. Amen. Kag dira na maghimo ang Dios sa mga milagro kay kun hayahay na malang perming kabuhi, no, hindi na naton makita ang magkamot sa Dios. No? Pero apagara ta sa ital-ital, dira ta makita paanong Dios dihon sa aton mga kabuhi. And tomorrow, sa mga makasarang pa, sa mga makasarang pa, no, may mga puwersa pa. No, mabalik to buwas, liwat sa Mambusaw, mga lalaki. No. Kay parang makabulig na to liwat. Amen. No? Makabulig na to liwat. Kay nangita balay, way gid sang balay abing marentahan. No? Kung balay tani may nakita nga marentahan, hindi na muna tani ka dako-dako gawas ang trabahoon. Pero since wala, lote ang gina-allow sang Dios, so kinalano gid magpasad sang meeting place dito kag sang ila personage. No? So buligan naton, amen. Kag of course no, ang mahimo naton tani ang timetable is 1 week, pero daw hindi gid kaya 1 week. No? But anyways, let us pray, amen? So, buwas ang kutob sang maupo dito liwat, alas 4 naman tamahalin. Alas 4. Ang hindi ka upod, pwede maka magpadala noodles, tinapa, bugas, no? And kung may baboy ka mo da, ilipante. No? So let us do everything we can contribute besides prayer, amen? Prayer is good, but they need cash. Dami man lang prayer, pero ang prayer nga wala action, why, no? Masiling ko bala, sige ka lang pinangamuyo, makapangasawa ka, why ka magkapangaluyag? Alang-alang ang babae mapuli sa imo. No, hindi na insakto kung babae magpuli. Hello? So, I mean, let us pray, but let us act on what we are praying for. No, in the capacity that God has given us. Thank you sa mga naghalatag na, nagbululig, pero gakinanglanon pagyapon, no? Kaya wala pa man to sila sang membro gid nga, no? Wala man gid sang membro pag dito nga makabulig gid, no? Munang pangamuyuan naton dito nga bakasan ni Pastor Ramonit, no? Kag hatagan. Siyempre, tao, yara mo lang na da. Amen? Naintindihan nyo? Ang tao, yara mo lang na da. Ara na malang na iya sa imo ang mag-reach out. Are you with me? No, alang-alang ang tao, iya mo pagpapalapit sa simbahan. Hindi ang Great Commission niya, go! Why naghambal ang Great Commission nga, wait?
Di ba? Go and teach all nations. Okay? So, and ye shall be witnesses. But sa lingon, witness kagid. Share kagid. No? Go and preach the gospel. Why naghambal nga? Wait for them to come. So, prayer na to dito. Amen? Kag, of course, at least, ginahimo naton ang aton dapat himukon bilang sending church. Are you with me? Bulahan na ni sila subong ang mga ulihing tubo. Kaysa nga una iya, pag send out sa imo, bahala ka na sa kabuhi mo. Oh, paghatag authority, bahala ka na, padalaan ka lang yan sang monthly support mo, no? Kung saan o ka lang tuya kadtuan. Pero at least subong, pasalamat ta nga may mga soul winning team na ta, amen. Kagon may mga ulubrahon, no, gina back upan naton. So salamat gid, i-continue naton ning buluhaton kay amo ning buluhaton nga may dako nga impact sa langit. If we want to touch the heart of God, let us invest in the souls of men. Amen. Kung gusto ta matandog ang tagipusoon sa Ginoo, let us give importance sa mission. Kalag sa tao. Amo ning investment nga wala kita pierde. Di ba? Investment sa kalibutan, pwede ka maputo. Di ba? Pero pag sa Dios kita nag-invest, basta insakto lang motibo ta, no, why ginayas ang pierde. Okay? And I believe nga the Lord will bless as He promised. Okay? So, pray na to na ang willing karon hambal ng adaan para tis maplastar naton ang salakyan nga madalata. Amen? Okay? So, sa nagligad nga sang Lunes, ang inpangbili namon ang mga laon. Oh. Okay. Siling ko patulo tawhayan tana sila iya kay ginapreparar tana sila. Oh. So nadalahig pa si Remart. Okay. So anyways, hindi pangbilin sila kay gaulubo mo, no? Natabuan lang nga daw puro laon. Amo na lang ng aton nga sabat para nga makaharak-hak man kitabla, no? Para ma-release ang aton mga stress. Alright? Kag prihanda man, actually nagdungan ng Alumni Fellowship, no, starting today hasta sa Friday. Pero naglisensya na ko to nga hindi ko maka-attend kay bangod yan isang aton nga priority naton yang aton nga mission. No, priority tang aton local church. So pero nagpadala lang ko sang aton dito nga contribution, no, para maka-help man sa Alumni Fellowship. Amo na ipag-pray gid naton kag of course, no, pasalamatan man nato ng Ginoo kanday Brother Ariel, no, nga way sila natamaan sa natabo sa ilang aksidente. So muna whatever happens, ang importante ga pray gid ta bago ta maghalin, amen, sa mga biyahe naton. No, dangop ginaton sa Ginoo kay kun ano kag ano man iya importante gintugyan ta sa Dios ang tanan, amen. So pray always bago gid ta magbiyahe pangamuyo gid, okay? Kay ang pinaka safety naton ara sa yuhob sang kamot sang Dios. Okay, ang Dios ang may gahom sang tanan. So amo na i-pray naton as well as i-pray man naton palihog ang amon trip going to Leyte sa 28, no? 28 kag ang balik namon 5, medyo sako-sako na ni. The week after sa next week masako-sako na gawa kay pagbalik namon 5 pagkaaga lakat naman sa Hinigaran, no? And then after that 1 week lang nga gap, no? Sa Lapas naman nga youth camp. So ipag-pray naton, amen, no?
Ang mga makasarang iya, ang may ara iya no nga pang registration. So provide ka mo ang mga baguhan naton, amuning aton nga pang-sponsoran sila, no? Ang mga wala gid. Kung baguhan ka nga medyo makasarang ka man, so okay na. Pero kung hindi, so let us try nga ma-sponsoran ini sila. Amen? No? Pero siguro hindi lang ang mga hapuon, ang mga no? Kaya ang sa camp abi medyo ang schedule da is heavy, no? Aga pabugtaw, gabi na matulog, may mga activities, no? Magluwas sa preaching. So, and then for sure gintawagan ni nga camp, no? Hindi ta maka-expect sang very comfortable nga accommodation bangod sa kadamuon. No? So, that's why medyo cowboy lang. Besides, kung mga pamatanon niya, labutaw mga pamatanon niya. Kung hindi lang artihan nga mga pamatanon. No? Ang problema ta subong kay kalabanan sa mga pamatanon, mga artihan. No? So, it's good man kung kaisa nga natawo ka sa pigado kay anad ka sa kinauboy bala. Munang bintaha, no? Muna nga hindi nyo pag-i-despise nga natawo ka mo sa pigado. On the other hand, i-pray nyo sa Ginoo, pasalamatan sa Ginoo na. Amen? No? Kay pag-abot ya sa budlayanay, anad ka na. No? So, let us pray for that. Kag-prayan nato ang mga host, kay hindi mahapos mag-host ka sang not less than, no? 500 delegates. So, kaagi kita sinadiri 500 plus no na host naton sa camp twice. So, hindi siya basta-basta nga i-accommodate mo, no? Lutuan, then mga kinanglanon, plastaron. So, let us pray for the hosts ang atinan naton, Pastor Yumi, no, and CBBC Hinigaran, then Pastor Eli, CBBC La Paz, no, prihan naton ang ilang mga preparations, no? Hello, aton gani ding kisa tag isa lang kadlaw nga activity, no? Ga dulog mo dayon, no? Ina pangatag 4 kadlaw. Okay, starting Monday, kag matapos siya sa Thursday, sa gabi. So, prayer na to na. Amen? Kag keep on inviting people. I-pray ta always nga ang passion naton sa kalagson tao hindi die down. Amen? Amen? No? Let us always pray that God will put that passion in our hearts. Okay? Ang kabalakan naton sa kalag. Now, dito magadugay, as you come, and let us take our midweek offering. Ang makuha naton subong ibulig naton na dito buwas. No, bulig-bulig bakal sang bugas, sudan. Hello. Do I amen now? Oh. Para kung may mga aswang nga magkalaluwas dito, may bahin kita. Kapis na mo, no? Joke lang base masiling ka mga tuod na nga taga-kapis, mga aswang. Karon base ko ng balon ka nga tanan niya taga... let us give. Amen? Para sa buluaton sa aton nga Ginoo. Of course, ang tithes ninyo, tithes na siya. Okay? Ini offering naton. Okay? Para sa buluaton dito sa Mambusaw. Let us pray, loving Lord, Heavenly Father. We thank you and we praise you for saving us. We thank you, Lord, for the privilege that we could worship you through giving. And pray ko, Ginoo, nga patubuon mo, Lord, ang mga kanimo, kag makaangkon kami sa mapag-on nga prinsipyo, klaro nga prinsipyo, when it comes to management sang material nga bagay nga ginasalig mo sa amon. Ikaw, Diyos, ang maghatag sa amon pagtuo, kag pagpalangga sa imo. Kag ipakita sa amon
nga sa pagsunod namon sa imo pulong ara ang tunay nga pagpakamayo, kaangkon kami kalipay kag kalinong, kag magbaton Ginoo Amay sang pagbalik nimo sang mga pagpakamayo. Bunga sang amon Ginoo pagtanom sang binhi sang imo mga pulong. Sa liwat ginatugyan namon tanan sa imo, pasalamatan ka in Jesus name. Amen. God bless us as we give. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. All right, thank you for giving to the Lord. And this time, are you ready? Now, this is now the main event. Sa aton niya pagdililipon, the preaching of the Word of God. Muna yung pinaka-highlight sa aton pagdililipon. Baptist love preaching. Amen? Alright. Kulang ang pagtipon, ang pagsimba, no? Nakasentro na sa pagwali sa pulong sa Diyos. Now this time, dito magadugay, let us welcome our preacher for tonight with way na damo nga pasakaili, Brother Mamerto. Sound testing. Amen. Mayong gabi tanan. Amen. Salamat sa Ginoo once again. Makatelipon ta kag makasimba. Kaya this time dito magdugay pangabaytanan sa pagtindog, buksan ta aton Bible in the book of Luke chapter 12. Buksan ta kag basahon sa verse 13 to verse 21. Kay Luke chapter 12 verse 13 to 21. Luwat Pastor, salamat sa pribileyo makawali kag labi na gid sa aton nga Ginoo nga padayon magamit sa yabuluhaton. Kay now Luke chapter 12 verse 13 to verse 21. Responsibly basahon ta hasta malabot a verse 21. Okay, bulos-bulos basahon naton. On verse 13 sundin nyo sa verse 14. The Bible says in verse 13, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Okay, dulungan ta, go with me now. So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.
Let us pray. Halangdon, balaan nga Diyos. Salamat Lord God sa kayo katuto mo. Salamat sa mga ambahanon, sa natipon nga palangamuyuan. Salamat o Diyos una sa presensya mo, kag sa presensya sa mga kanakan mo, sa alagad mo, kag sa misan pa sa amon mga bisita. Praying Lord, una patawara kami sa mga pagkulang. I-bless Ginong Diyos sa amon mga tagipusoon. Kag empower mi now Ginong Diyos, balan nga espiritu, trabaho ka, save the unsaved. Kag makanakan mo Ginong Diyos, ma-challenge kami sa pagpangalaga simo, labi na gid Ginong Dios, mahangpan sang hindi pa diluwas, maybe gasimba, pero way pa naluwas nga mangko niya Ginong Dios. Subong nga gabi ang kaluwasan siya kalag mangin mouthpiece mo ko Lord, kag buli ang mingin vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Gamit ako Ginong Dios, subong nga gabi. Salamat sa tanan, dalayaon ko Dios, pakatas ang ngalan mo in Jesus name. Amen. Once again, mayong gabi. Palihog pungko, madamo gid nga salamat. Okay, during the time in the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, everywhere He went, He preached and He used parables. Kag dire, sanggawali si Kristo, may isa ka tawo nga nagambal, Master, hindi si Makoya, Master, pwede bala tungaan mo ko sang palunoblion sang amon nga utod, sa amalya, pwede bala hambalan mo ang akon utod, nga hatagan niya ko sang akon palunoblion. Pero hambal ni Jesus Christ, sino ba lang naghambal sa imo nga himuon mo ko mangin judge or divider? Kaya nga, may mga tao, ara man sa presensya sang Dios, everywhere, nga kung sa din magkadto si Kristo, gawali siya, kag may mga tao nga gakadto man o gasaksi, but in wrong motive. Ay nga, hambal niya, pwede bala? Hambal niya sa verse number 13. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Take note, sining a verse. And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Hambalyada, for a man's life. Amaning tunan ta sa bunga gabi, a man's life. Ay, sanggawali si Kristo, may nagkatuto nga isa ka lalaki, kag pirurong motibya, kag praying sa bunga gabi ari, kadi tsaktuwa motibo mo. Kaya give your undivided attention sa pagpamati pulong sang Diyos. Kaya wala iban nga kung sa diin, hindi lang material nga butang, why ka lang gin-invite namon, ang balginan ni Pastor para mangin baptist, wala ka gin lang di gin-invite para sa temporal, but ang concern namon, nga ginabalik-balik ka, ang concern nga ginasugat ka, it is because importante ka, kag may kalag ka, nga hukman sang Diyos. Kagamon ay kung sa dinhambal ni Jesus Christ, He used parable nga balya, and He spake a parable unto them. Nagamit sa sang parable, earthly story with heavenly meaning, para mabalantang kondisyon ta. Ang parable ni isang rich, okay, man, ngambalya, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Kagambalya, and he thought within himself, saying, ano ba himuon ko? Madamo ko patubas, damo ko alenihon. Kagambalya, amuning himuon ko, gubon ko nga akong budiga, magpatingdog ko sang mas dako pagid. Kag dito ko tanan nga goods ko, tanan ko nga pagkabutang, tanan ko nga patubas ibutang. Kagambalya, yari karon. Sa malawig nga tinuig nga pangabudlay mo, tinion na nga magpatawhay ka. Kaon ka, inom ka kag mga lipay. Pero hambal sang Bible, this night thy soul shall be required of thee. Okay, daw full hambal sang Dios. Kagamuna kung sa dinantunan sa gabi, a man's life. Sa ginbasa ta, a man's life, number 1, the thoughts. Kaya bala sa verse 17 again, and he thought within himself. Ang pangunahuna, madamo nga tao, may lain-lain definition kung ano ba lang kabuhi. Abitang kabuhi, subong lang. Abitang kabuhi, kung di lang tamalipay mo lang na. But salamat there is a word of God nga kung sa diin ga-emphasize kung ano gid bala ang kabuhi. Kag dire ang thought sining manggaranon nga tawo, kaon ka, ininom ka, mga sadya ka, pero hambas ang Biblia, hindi amo lang na ang kabuhi. Una the thoughts, una de, when life was created. When life was created. Amo nang pamangkot, okay, ang thoughts ng tao, din bala naghalin ng tao? Ano ba lang ginumpisahan sang kabuhi? Madamo nga kung sa diin, ang kabuhi, bangod lang sa nagtuhaw lang ta, way ta may ginhalinan.
Okay, may gapating akong sa din ang kabuhi, halin lang sa amo. Ay, damo la. Okay, amo ning thoughts ang tao una, when life was created. Sa diin bala, ano bala ginumpisahan sang kabuhi? Okay, may theory of evolution, halin ta sa atom, bangod sa atom, nag-exista, sa explosion, pero ano gid balang kabuhi ang basang Biblia, nga halinta sa Dios? Amen? Halinta sa Dios. Amo nang maghatag sa aton rason nga magsimba, mga lagad, kag isik mo ang Dios. Kay nga, may ginhalinan ka, kagang nag-create sa aton, Dios. Okay, sa theory of evolution, nagaling ko ng tao sa amo. Ay nga, amo, nga nangihimong tao bangod sa proseso. Damo sa aton, daw amo lang. Pero hindi tahalin sa amo. Ay, daw amo lang itsura, pero tao ka. Kag Dios ang nagtuga sa imo. Kag sino sa aton mapasagot, tawagon ka, halin ka sa amo. Ay, tagagubat ka lang, pero tao ka gyapon, may kalag ka kag espiritu. Naghalin ng tao sa yabok, pinurma sang Dios, ginhimo yang binutangan niya, pinurma ang yabok sa lawas, hinuipan sang nose sa nostril sang breath of life. Kag nakaangkon kalag kag espiritu, nangin living creature ta. Kag hindi ta naghalin ng iba naman kay malakas kag may maganda. Ay, naghalin lang ta sa puno sang kawayan. Damo-damo, mga pagpati sang tao, pero salamat ang may Biblia nga halin ta sang Diyos. Ngayon sa din, ari kita subong, may oportunidad ka, it is because may Diyos nga gapaginawa. Nag-exist lang ta bangod sa Diyos. Ari ta subong, kay nga, ang Diyos ang author, ang Diyos ang creator, ang Diyos ang tanan. Amuning thoughts, when life was created, and then, what does life consist of? Okay, what does life consist of? Ang sa verse number 15, and he said unto them, take heed and beware of covetousness. Ang for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Okay, kung ano ba lang ga-consist ang kabuhi? Abita material lang, pero ano gid ba lang purpose nga gintuga ka sang Dios? Ano gid ba lang ang rason nga ara ka? Kag ang kabuhi, it is not about kung sa din, ano lang ang imuon mo. It is not about kung din ka malipay. Amo lang ng kabuhi. Ang kabuhi, abyan to, hulam ta sa Diyos, naghalin ta sa Diyos. Kag ang Diyos may purpose sa kabuhi ta. Okay, kag hindi lang kung sa din, it doesn't matter kung damo ka posisyon. Ano ka man kakilala, damo ka man kwarta, lapad man kadutaan mo, dako man balay mo. Okay, hindi lang amo na ang kabuhi. Hindi man sa popularity. Nga mangin kilala man ta or profession, ano man edukasyon mo, kaya malagay sa Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Abyan ko mangin magharanon ka man, maybe mangin kilala ka sa dason, maybe mangin puder ka man, or ano man ang achievements mo sining kalibutan, pero ang kabuhi, hindi lang naka-revolve. Ang kabuhi, hindi lang kung sa diin mabuhi ka, kundi ang kabuhi, kung sa diin dapat mo tulupang doon nga may Diyos, nga kung sa diin dapat ka maka-establishar sang relasyon. Kaya mo na kung sa diin, hindi lang kung ambalya di sa manggaran nun nga tao, malawig na nga tinuig nga pangabudlay mo. Subong na ang tinion nga magpatauhay ka. Bila, take thine ease. Okay, take thine ease. Kagamala, eat, drink, and be merry. Amo na lang kabuhi ya, pero ang basang Diyos, thou fool, buang ka, this night thy soul shall be required of thee. Amo na kung sa din, what does life consist of? Hindi lang kung sa din, ang kabuhi ta, sa pamatanon, hindi lang bangod sa eskwela lang, and then after maka-eskwela, makatapos makatrabaho, makakaon, makapuli sa balay, dira lang naka-devolve, dira lang ang cycle, why siya gali kabalo, tanan nga ginakabalahan niya, tanan nga ginakabisihan niya, tanan nga ginahatagan niya sa malawig nga panahon, nga atensyon, tanan inabayaan ta. But what matters most is, where will you spend your eternity? Ang pinaka-importante, hindi mangin kilala ka, ang importante, kilala ka sang Diyos, kag natulupangdan mo ang Diyos, ang buhi ka. Bahala na, hindi ka makilalan sa sosyudad, hindi ka makakilalan sa barangay mo. Ang importante, maangkon mo, makilala mo ang plano sang Diyos sa kabuhi mo, maangkon mong kaluwasan, kag kilala mo ang Diyos. Okay, amo nang importante, bahala na hindi ka mangin sikat, importante ang ngalan mo na sulat sa Book of Life. Okay, what does life consist of? Okay, kag sa mga Kristiyano, nothing else will matter but to live for the Lord.
bahala na kung sa dinsuyaan ka, bahala na kung magsimba ka sa baptist kadlawan ka, bahala na kung anong ihambal nila. But what matters most is how you live for the Lord. Paano ka nagkabuhi para sa Diyos? Una sa tanan, luwas ka. Kung luwas ka na, pangalagad. Amo nang kabuhi. Dinisign ta sang Diyos para magpangalagad. Hindi sa aton nga glory, honor, and praise, but ang pleasure sang Diyos to give Him the glory, honor, and praise nga Diyos sa Diyos. What does life consist of? Then, when will life cease? When will life cease? Saan ba lang ma-end ang kabuhi? Abita, ang kabuhi, pag abot sang kamatayon, dra na lang asta. Why na? But there is life after that. May kabuhi pa, may eternity ka nga tumangon, wala gapati sa total cessation or total cessation. Nga madula ka na lang dayon, why na? Hambal sa Biblia, tripartite being ka, body, soul, and spirit. Ngari ka subong, bangod, sang soul nga ara pa sa sulod sinang lawas. Maabot ang tinion, ang lawas tang komposisyon siniduta, mabalik ni sa duta, ilubong na, maagnas na, uluran na, mabalik na, madunot na, mabalik na sa duta o yabok. Pirong kalag kag espiritu, mahamulag sining lawas. Kag hindi ni magsis, eternal na ang kalag mo. Ang espiritu magabalik sa Dios, pirong kalag mo, amuning real nga ikaw kag ako. Nga may senses ka, makabati ka subong, makabamati ka preaching, may desisyon ka nga mahimo, may mga senses ka, makakita ka nga, ara pang real nga ikaw. But time will come, kadto ka sa namatyan, simpatyan na lang da makita mo sa buhi pa nga pamilya, pero sa lawas sinang tao, why na kabatsyag. Hindi na pwede maghambal pa kag mga musta. Okay, gani, ang kabuhi ta, hindi lang naka-revolve subong. Ang kabuhi ta, hindi ni asta lang sa temporal. Hindi ka lang mag-aim sa temporal. Hindi ka nakasimba, hindi ka nakapangalagad, hindi ka na nadlukan ka na mamati Bible. Kaya nga, na-focus ka na lang sa temporal. Sako ko, sir. Sako ko, ma'am. Dasun lang. Ang tinion sang kaluwasan, subong. Kagamuna kong sa diin, ang kabuhi ta, matubang ta one day sa Diyos. Kag there is life after that. Okay? Hindi lang asta subong ang kabuhi. Ang kalag mo, pagahukman sa Diyos. Hambal ko na, kung ang kalag siningalawas, wala na. Why na ni pulos? Nga kambal pa ta subong. Kayari pang kalag. Pero pag abot sang kamatayon, i-judge sang Diyos ang aton nga kalag. Kagamo na kong sa din the thoughts. Ang thoughts sining manggaranon, temporal lang. Kaya Lord, balya, sa iya ko galingon, soul, thou hast much good laid for many years. Pangasadya ka na. Patawhay ka na. Himuan ang gusto mo. Kaya mo lang ng tao. Abi ang kabuhian mo lang na. Pero nalipatan niya, matubang ta sa Diyos. Hindi ta kapalagyo sa Diyos. Kag kung hindi man ta subong magtulupangod sa Diyos, one day, sooner or later, matubang ta, mahatag ta sa husay sa Diyos. Kaga mo na kung sa diin, the thoughts. Then, not only the thoughts, the truth. Okay, ang kamatuuran. Matawag mo yan, there is life after death. Ang magyapon, ang kamatuuran, there is life after death. Hambal sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kag pag-judgment, may duwa ka destinasyon, contrast destiny, either langit or impyerno, nga padulungan sang kalag mo. Ang pamangkot, kasigurado ka na ba sang langit? Ang pamangkot, mapatay ka, din ka makadto. Kaya kung hindi langit, impyerno. Why na iban? Why purgatorio? Wala rainbow. Okay? Subong lang na. Pero sa piyak na kabuhi, kaya sa mga agi, sir, rainbow lang kuya. Okay? Wala rainbow. Okay? Langit lang or impyerno. Kagaabyan ko, once hindi ka maluwas, magpuli ka, then why ka nakabaton kay Jesus Christ, you will suffer your soul in hell. Okay? Maantos ka sa impyerno, you will suffer in hell. Ang kalag mo masuffer. Kagamba sa Biblia, in hell there is fire, in well there are worms that diet not. Kagambal ni Jesus Christ, mas maayo pa sa tao, why na lang siya nabunag, mapatay siya, mapaimpyerno mo lang, ang kalagya.
Amo na kung wala impyerno, wala pulos ang ginahimo, tapa gusto ta. Magpakasala ta. Kaya why man impyerno? Why man judgment? Why man penalty? Pero bangod may impyerno, amo nang gin-reach out ka sang gospel. Amo nang rason nga si Jesus Christ, alin sa langit, nagkaroon sa ning kalibutan, bangod, sentensyado ang kalagta sa impyerno. Kaya mo nang gina-invite kagid, ginatudluan kagid, bisan suplada ka or suplado ako, ginabalik-balik kagid bangod may impyerno. Kag gusto sang yawa, mangin ka upo diya ka to. Kaya mo na akong sabihin, subong nga gabi, hindi pagtuguting kalag mo ma-impyerno. Kaya nga, sa impyerno wala na kaluoy. Sa impyerno wala na mercy. Sa impyerno uli hinaabyan ko. Sa impyerno condemn ng tao. Ginsilutan ng kalagya. Amo na, before it's too late, while we can, while we have time, tulupang da ang Diyos. Kaga mo na kung saan there is life after death. And then, we are lost because of deception. We are lost because of deception. Kung sa diin, bangod sa pagdaya, nahamulag ta sa Diyos. Ang sa Isaiah 59:2, ang kasalanan tang mo nagsiparar sa amay. Ang sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Nadula ta, talang ta, bangod na dayaan ta sang yawa. Kagamo na kung sa diin, we are bound to hell. Bangod sa kasalanan, di ta matingala. Sir, buot man ko. Ara pa lang ta sa chansang iloy ta, makasasala na ta. Amalya sa Psalm 51:5, ginabusong pa lang ta, sa taguangkan pa lang ta sa aton iloy, makasasala na ta. Okay? Pero may namangkot yun na pag soul winning, paano mapa-impyerno na sila? Kaysa sa tiyan pa lang sila ginikanan, makasasala na sila. May time of accountability. Basta nahangpan mo na, balaan mo ng tsakto kag sala. Then why ka nag-decide sa kaluwasan mo, you will suffer in hell. Okay, kagamo na ko sa diin, sa kasalanan, ara pa lang ta sa tiyan sang iloy ta, nangin umalambit na ta sa kasalanan. Kag kung balaan mo na ko ng tsakto kag sala, why ka desisyon? Nagpalintang ka or nagpawala-wala ka, why ka ginagtulupangod sa Dios, maregret ka utod o abyan. Kagamo na akong sa diin, nahamulag ta bangod sa kasalanan, kag masuffer ang tao sa impyerno because of sin. Ang salaan mo ning halit, ang salaan mo ni, ang salaan niya sa Romans 5:12, for us by one man. Sino na? Okay? Ang una ta nga may kagiloy, si Adan kag si Iba. Kaya tao ambe, gusto man, hindi magsubmitar. Gusto hindi mag-submit sa leadership sang Diyos. Tinuga ta una sang Diyos, perfecto. Pero bangod sang deception, nahulog ang tao sang kasalanan. Kaya gusto ta, ang warning, ang prohibition, ang balsang Diyos, tanan nga prutas sa Garden of Eden, pwede nyo kanon, hindi lang sa tunga. Kaysa oras kanon nyo, mapatay ka mo, mabalaan, mapatay ka mo, masiparar ka mo sa Diyos. Because ang pride sang tao, nga hambal sang yawa, tuod bala? Hindi lang nagusto sang Diyos kanon mo, kaysa oras kanon mo, mangin kaangaya ka, mangin Diyos ka. Kisa ito nabi nga tao, di ta gusto makorek, hindi ta gusto mag-submit, gusto ta kitang masunod sa kabuhi ta. Amo na fall ang tao sa kasalawanan. Nga hambal sang Diyos, hindi pagkana. Kaysa oras kanon mo, mapatay ka. Pero bangod sang deception, sang yawa, nahulog ang tao sa kasalanan. Kaga mo na, ambalya, ara pa lang ta sa chance ang aton iloy, makasasala na ta. For us by one man, ambalya, sin entered into the world. Kaga mo na kung sa din, we are lost because of deception. And then, the Lord is our deliverer. Amo nang kamatuuran. Nga kung sa diin, may kabuhi after kamatayon. Then, bangod sa kasalanan, maimpyerno ta. We are lost. And then, may ara Ginoo. May ara sa persona ni Jesus Christ. Nga amo nang makaluwa sa imo. Kagusto din ang balya sa Romans 5:12. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nga balya, apang ang Diyos, ginpahayag nga gugma,
nga sanglit kita makasasala, si Jesus Christ ang napatay si mo kag sakon. On that day, while he was on the cross of Calvary, it is not because sang kasalanan sang Ginoo kay sa matarong siya, pero bangod sa kasalanan ta ato siya sa cross. Kay nga siya ang nagbayad sa kasalanan mo kag kasalanan ko. Siya ang siya ang nagtubo sa aton, siya ang naghatag sang paglaom sa langit. Kag ang Dios lang, si Jesus Christ lang ang makaluwas sa imo. Kagamo na kung sa din, be saved tonight. Okay? Maluwas ka. Kag kung sa din, bato na ang Ginoo. Hindi ka magpuli, nga wala ka nakabaton kay Jesus Christ. Okay? Subong nga gabi, ang kaluwasan, gin-offer ni sang Diyos, nga libre. Nga mula sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Mula, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo sang Diyos, ara lang kay Jesus Christ. Eternal life. Kabuhi nga wala katapusan. Pagpalangit sa kalag mo. Ang kaluwasan, gift. Okay? Hindi na rewards. Meaning, pagtuo, hindi good works. Kaya rewards, himo ka maayo, padyaan ka, bangod sa hinimuan mo. Pero magsiling ta gift, wala ka ginhimo, ginahatag lang nga libre. Amo na ang kaluwasan, hindi reward, kundi gift sang Diyos. Amo na subong nga gabi, hindi ka na kinanglanon pa magdupa sa cross. Like ginhimo sang madamo nga tawo nagdupa man sa cross. Okay, nga kung sa diyan sang ligad sang kwarisma, hindi na paghimuan na once and for all lang ang kaluwasan. Kaisa lang ka bises. Kay bisan ikaw pa magdupa, makasasala ka. Hindi ka qualified para kung sa diyan magluwas ako galingon mo. Kinanglanon mo Ginoo kag wala iban sa persona ni Jesus Christ. Okay, subong nga gabi, abyan ko tulop ang da. Gusto ka sang Diyos, luwason. Muna palangga ka sang Diyos. Mula sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang rich man na why sa nagpa-impyerno, bangod manggaranon siya. Bisan manggaranon ka pa, bisan may kwarta ka pa, hindi na dayon mapa-impyerno kagid, pwede kagyapon magpalangit. It so happen, ining rich man, bangod sa niya temporal riches, sinaligan niya, way siya nagtulupangod sa Diyos. Kaga mo na, subong nga gabi, imol ka manggaranon ka, hindi pagbaliwala ang kaluwasan. Kay kalabanan ambi nga may kwarta, bugalon, hindi matudluan. Kaya mo nang hambal sang Bible, mas mahapos pa sa kamilyo, maglusot sa buho sang dagom, kaysa manggaranon nga tawo, makasulod sa ginarian sang Diyos. Amo na kung sa diin, ang Diyos tulupang da, palangga ka, kag hindi ka luyag, magpa-impyerno. The Lord Jesus Christ is our deliverer, our Savior. Then not only the thoughts, the truth, and number 3, the time. The time. Verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Why siya kabalo? Nga amo na itong agabi, i-require sang Diyos ang kalagya. Amo na hindi pagpalipasa ang oportunidad, abyan ko. Hindi ka magsiling, bata pa ko, sir. Hindi ka magsiling, wala ko balatian, sir. Hindi ka magsiling, pag-uon ko, sir. Because ang kamatayon, we do not know kung ano na atiniyon, but one thing is sure, mapatay ka. And one thing, we are very sure that now is the day of salvation. Kaya ba sa Biblia kung sa din ang kamatayon, kaangay sang kawatan? Or ang coming of the Lord? Ngambalya sa 2 Peter 3:9 and 10. Ngambalya, the thief cometh. Kung sa din, why siya gapabalaw? Wala kawatan nga magambal. Tagbalay! Mayong gabi mangawat ko, why? Okay? Hindi na kawatan. Prank lang na. Okay. Ang kawatan mangawat, why may ginapabalo? Amo na hambal sa Biblia, kung ang good man of the house, balaan niya kung ano nga time, ang kawatan mag-atake, hindi mangaman siya. Ma-prepare siya, kag hindi iya pag-itugutan, nga makawatan siya. Ang balya, prepare, kaya ang kamatayon, kaangay sa kawatan, hindi ka kapabugal. Hindi ta kasiling, why ko balatian, bata pa ko, bata tigulang, objekta sa kamatayon. Kag ang kamatayon, wala ta nakabalo, sudden or unpredictable. Maybe tomorrow, maybe kung sa din, next week, next month, tiniunas ang kamatayon mo.
Kaya mali, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Amo na kung sa din time subong, nga kung sa din, maangkon mo ang kaluwasan. Kaya why takabalo. Kaya nga una dire makita ta for prioritization. The time for prioritization. Amo na i-prioritize ang Ginoo. Kaya nga ang kabuhi tamo sa Biblia once. Kaisa lang. Wala sa diin, pagkapatay mo, mabunag ka naman, may reincarnation. Si Jesus Christ lang na iya. Kita ya pagkapatay ta, hindi na ta pwede mabuhi paluwat. Hindi naman nga pag mahulat ka pila ka tinuig, tapos mahulat ka nga mabuhi ka naman, matawo ka naman luwat, kaisa ka lang matawo, kag kaisa ka lang mapatay. Abyan ko, hindi pagpalipasa. Kaya man bala kung may iprioridad ta ang kaluwasan ta. Like bala, kung balaan mo kaisa lang na, hindi mo na pagsayangon, i-grab mong oportunidad, i-priority mo, ihatag mong dabas mo, kay balaan mo, subong lang na. Amo nang kabuhi, kaisa lang, hindi lang ni sa game. Nga kung salim pag game over, mas phone ka na lang luwat, ano ka naman, may another life ka naman. Pag abot sang appointed time, judgment day na. Kagamo na kung sa diin, sa mga Kristiyano, serve God while you can. Serve God while we can. While we can. Prioridad ang Diyos. Pamangkot subong nga gabi, labi na gid sa pamatanon, damot iga silimba. Diin mo ginahahatag ang malawig mo nga panahon sa Diyos balao personal nga interes. Kamo na sa dem, may panahon ka, bata ka pa, prioridad ang Diyos. Sa bisita, maluwas ka, and after maluwas ka, alagara ang Diyos. Kay, amo na, nothing else will matter but to live for the Lord. Hindi ka magsiling, sir, dason lang ko mga lagad kung may edad na ko. How about kung hindi ka na maabutan may edad? Kay pala pulaw ka sa cellphone. Okay, bata ka ba, binisyo ka na. Kasigurado ka malabutan ka tigulang. Ay, bata ka na, inom dire, sigarilyo dito. Wala lang kabuhi isang tao. Ang priority bisyo. Kung din siya malipay, dira lang siya. Why siya gatulupangod sa Bible? Why siya gatulupangod sa Diyos? Why siya gatulupangod nga time will come, matubang sa Diyos. Ining manggaranon nga tao, ari ni siyang tanan. Mahimo yang gusto ya. May kwarta siya mo. Wine, wealth, women, ulupod ni. Ang bisyo, ara na sa manggaranon, mahimo niya. Okay, pero why siya kabalo? Nga sa nga gabi, sukton sa sang Diyos. Kaga mo na subong nga gabi, okay? Why ka kabalo? I-require sang Diyos ang kalag mo. Hindi ka sukton ka sang Diyos bangod sa utang mo. Nga why mo binayaran? Naginom ka bisyo. Naginom ka tanduay. Kundi sukton sang Diyos, ang kalag mo i-require sang Diyos kung luwas ka bala or hindi. Amo na sa aton, samtang may panahon, samtang temprano pa, samtang kaginhawa ka, tulupang daang Diyos sa kabuhi mo. Hindi pag-uyang yung tinion mo. It is time for prioritization. I-prioridad, abyan ko ang Diyos. Kaya nga, tanan nga ginahimo mo, once para na sa Diyos, di na sayang. Okay? Kagamo na ko sa din, i-priority ang Diyos. I-priority. Okay? Kaya nga, kung ang kabuhi talipot lang gali, may priority ta dapat. Amo na kung sa din, balaan mo, lipot lang kabuhi ko. May kinanglanon ko i-priority. Hindi pag i-allow nga ang adlaw mo mangin idol. Nga wala ka bala may ginahimo, wala ka desisyon, okay, wala ka may ginahimo para sa Diyos, dapat ka may i-priority. For prioritization, for preparation. Amo na kung sa diin, heaven is a prepared place for a prepared people. Okay, amo na preparahi, our life here on earth is preparation for eternity. Ang kabuhi ta, preparasyon lang ni sa eternidad nga pala abuton ta. Gani, hindi ka magpatuyang, hindi ka magpawala-wala, preparahi ang eternity mo. Ang bala sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. Masugata ka sa Diyos. Kag sa mga Kristiyano na, amo na kong sa diin, kiginhambalan sila de. Gin-remind sang Diyos kung anong ginhimo sang Diyos sa ila sa nagligad. Kag kung hindi ka mo magtulupangod sa gyapon, amo nang himuon ang bal sang Diyos, amo nang himuon ko sa inyo. Kung hindi ka pagin madala, prepare to meet thy God. Amo na kong sa diin, it is time for preparation. And then, not only for preparation, for precision.
Okay? Sa desisyon mo, magsalita precision, accurate, okay? Exactness, okay? Tama nga desisyon sa kabuhi. Una, sa bisita namon, ako ang makasasala ka. Ikadua, hinulsuling kasalanan mo. Wala sa aton matarong, tanan ta malaot. Mula Romans 6:23, kag Romans 3:10, Romans 3:23. Wala, as it is written, there is none righteous, no not one, for all have sinned. Amo na abyan ko, ako ang makasasala ka. Ikadua, hinulsuli na nga kasalanan. Pangayo, ikapatawaran sa Diyos ang pagka makasasala mo. Kay kung hindi ka maginulsol, you will suffer in hell. Amo na subong nga gabi, it is time nga magrepent, maginulsol ka sa kasalanan mo. Kaya mula sa Luke 13:3, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Wala nang balanta ka mo, nga kung hindi ka mo maginulsol, kamo magapaimpyerno. During the time si Jesus Christ gatudlo, kag may mga Parisiyo kag Sadusiyo, they think that they are good enough, nga hindi na sila maginulsol. Tudlo na lang nila mga publikano kag makasasala. Pero ambal ni Jesus Christ, except ye repent, ye shall all likewise perish. Mabatian ta na sa panahon ta subong. Sir, sila lang to kadto sila lang to sulwininga, sila lang to Bible studyha, sila lang to hagada magsimba kay malaot na. Pero ambal ni Jesus Christ, except ye repent, you shall all likewise perish. Gamay man o dako ang sala mo, kinanglanon mo, tagipusoon nga maghinulsol. Kaya kung hindi ka maghinulsol, kag ulihin ang tanan, no more chance in hell. No more repentance in hell. Okay? Hindi na kung sa diin, mabaton pa tong paghinulsol mo. Subong nga may panahon ka pa sa paghinulsol, hinulsoli kasalanan mo. And then, receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Bato na si Jesus Christ bilang imo Diyos kag manluluwas. Amo nang tama nga desisyon. As I said, hindi ang importante kung sa diin, mangin sikat ka, mangin edukado ka, makatapos ka, ulduway na sala, nami na. Pero hindi lang nakarevolve ang kabuhi. Ang tulupang doon mo, may Diyos nga nagkare sa persona ni Jesus Christ nga hindi ka gusto magpa-impyerno. Kag amo na sa buong batuna, tuhi si Jesus Christ bilang imo nga Diyos kag personal nga manluluwas. Hindi lang nahibaluan mo, may ihibalo ka lang kay madamo nga tao, may ihibalo. Pero ang hihibalo lang lain sa kamaturan, lain sa pagtuo. Nabalaan lang nga may Ginoo, pamangkuton mo, ma'am, sir, mapatay ka din ka makadto ambot. Kaya nga, may ihibalo lang, pero wala pa Ginoo. Amo na kung sa diin, subong, bato na siya. Kaya hindi lang ihibalo, naangkon mo, nabaton mo si Jesus Christ sa tagipusoon mo bilang imo nga Diyos kag manluluwas. Kaya ako bata pa lang ko, balaan ko na nga may Diyos. Pero pamatanon ako sang naangkon kong kaluwasan. Okay, tanan tabata, tabalan tanan nga may Diyos, pero may ihibalo lang, way panaluwas. Okay, amo na kung sa diin, subong nga gabi, mangintinion sang kaluwasan mo. Sa si Jesus Christ ginlansang sa cross, may 3 to ka cross sa bukid sang Kalbaryo. May 2 to ka mga thieves or mga kawatan. Ga-picture to sang 2 ka klase nga tao, patanan ta makasasala. Pero hindi tanan nga makasasala, mapaimpyerno. May makasasala man nga mapalangit. Ang una to, nagambal siya. Kung ikaw ang anak sang Diyos, kung kaya mo buligan ng iban, nga hindi mo kaya buligan ka o galingon mo. Naog ka sa cross, luwas ako galingon mo, dala kami. Ang basang Biblia, ginhambal niya to out of mockery. Why siya pagtuo, nagyaguta pa siya. Sinunlog yung Diyos, pero hambal sang isa. Why ka bala nahadlok sa Diyos sa ginapangambal mo? Arita sa cross, sa inimuan ta nga di mayo. Rambal ya, Lord, dumduma ko sa imo ginarian, umabot sa ako ng kamatayon. Anong bali Jesus Christ? Today, thou shalt be with me in paradise. Subong nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa akon nga ginarian. Or amuning tinion subong abiyan ko sang kaluwasan mo. Maybe tomorrow, it's too late for you and for me. Amo na, labi na gid sa bisita, kay kami, sigurado kami luwas na. Pero ikaw yung concern namon, nga mangin kaluwasan mo, subong nga gabi. Hindi ka mangin kaangay sa tong una. Why siya nagtuo? Pero ang ikaduwa to naginulsol, nagbato, nagtuo na kay Jesus Christ. Ang bala ko na 2 klase tao, parehas to tanan makasasala, may makasasala nga mapaimpyerno, may makasasala nga mapalangit man. Pamangkot, pili ka sinang 2. Ang bansang kanta, langit, impyerno, diin ka. Okay? Where
will you spend your eternity? Din mo spend eternity mo. Abiyan ko, palangga sa kasang Diyos. Amo na kung sa diin, ining rich man, why gid siya ganahuna, nga amo na to gali nga gabi, ang last night ya. Wala na siya na another pa, nakakita pa sang adlaw. Kag ambal sang Bible, thy soul shall be required of thee. Ang Diyos, hukmanta. Pamangkot, pagatubang sa paghukom sang Diyos, kamusta ka? Save ka bala? Or unsaved ka? Amo na sa buong gabi, it is now our time sa desisyon ta nga batunon mo si Jesus Christ. Sa mga Kristiyano, okay, amo man na, tinion ni subong kung sa diin, tsakto nga desisyon, okay, pangalagara ang Diyos. Kag sa mga bisita, may palihog bitindog sa bisita subong gabi. Sa bisita namon, ay pangabait si kamo sa pagtindog, di magkuya sa mga bisita subong gabi. Okay, amen. Okay, sa bisita, walang 3, 4. Bisita mo subong gabi or bibiga simba ka na. Pero madamo ka na nga tinion. Damo ka na bises na batian mong Bible. Pero way ka pa gali kabaton kay Jesus Christ. May ihibalo ka lang. Pero wala mo pa naangkon ang personal nga relasyon kay Jesus Christ. Subong gabi, pwede ka gid katindog. Subong gabi, guide ka. Ikaw ya personal baton kay Jesus Christ. Mangin guide lang kami. Pero ang pagbaton, personal. Hindi sinakpanay ang kaluwasan. Hindi aksidente ari ka subong, binuot na sang Diyos. May naghagad man sa imo na pilitan ka man or ano man ang kabangdanan, pero ang gusto sang Diyos, mangin kaluwasan mo. Okay? Subong gabi, again, ako ang makasasala ka, hinulsuling pagka makasasala mo, bato na si Jesus Christ bilang imo Diyos kag manluluwas. Or gasimba ka, way ka pa naluwas. Okay? Hindi pagpalipasa. Magsimba ka kung sa diin, ang aim gid namon, maangkon mo una sa tanan ang kaluwasan. Hindi para mangin baptist ka lang, kundi maangkon mo ang kasiguraduhan sang pagpalangit. Amo gina ang una namon nga concern. Okay, patanan tapi yung tamatado ko ulo. Sunda lang palihog, halin sa tagipusoon mo. Kabiga personal mo nga pangamuyo. Pangamuyo inisang makasasala nga willing magbaton sa Ginoo. Gaidanta ka lang, pero ang pagbaton, personal. Hindi sinakpanay ang kaluwasan. Kaya piyong mata, ko ulo palihog. Sunda lang, may tingog, halin sa tagipusoon mo, bato na si Jesus Christ. Mag-pray ta, pakisunod palihog, Ginoong Diyos, salamat gid. Subong nga gabi, nga nahibaluan ko, nga kaugali o Diyos, makasasala, kagbangod sa kasalanan, magaantos ako sa impyerno. Apang, nagkari ikaw, agod bayaran, ang akon, mga kasalanan, sa cross, sang Kalbaryo, nga ikaw ang napatay, ginlubong, kag nabuhi luwat, para ako luwason. Ginoo, ginahinulsulan ko, ang akon, pagka makasasala, Jesus Christ, ginabaton ko ikaw, bilang akon nga Diyos, kag personal, nga manluluwas. Luwasa ako Ginoo, dala ako sa langit, kung umabot man sa akon, ang kamatayon. Salamat gid, sang libre, nga kaluwasan, sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, padayon piyong matado ko ulo. Okay, sa mga miyembro na, okay, kari ka mo sa altar, okay, ma-pray kita. Okay, pag-pray tang aton kaugalingon, never mind sa upod mo. Ang importante, kaugalingon mo. Hindi lang tugote nga another setting lang, another lang nga panimbahon, another lang nga gathering or pagtililipon. Kundi pagtililipon nga may impact sa kabuhi ta. Pagtililipon nga nakaangkon ta kabalaka sa kalagsang tawo. Pagtililipon nga ang desisyon ta nga kung sa diin nag-pray ka, nga kung sa diin mangalagad na sa Dios kag ang kabuhi ta para na lang ni sa Dios. Kag amo na ipag-pray ta mga bisita, makapadayon sila, not only maluwas lang, kundi makapadayon kag mahangpan sang Dios at sang kaluwasan, mag-ubay sa baptism, madugang sa simbahan, may hindi ma-spare sa kasalanan, hindi ma-spoil ang kabuhi, kundi magamit para sa kahimayaan sa aton Dios. Nga hindi lang sila magdulog ang kaluwasan, kundi sharean man nilang himata nila. Sharean man ang family. Amo na kung sa diin, hambal sang isa ka statement.
Evangelism is hard, but watching our loved ones go to hell is harder. Abiyan ko, mga utod, kung ay ka pag-involve sa soul winning, it is time nga mag-invest ka sa kabuhi mo to win souls for Christ. Invest ka, hatagi gospel tracts, sugata sila, invite sila, himu ang tanan para madala mo sila sa Ginoo. Mga relatives mo, mga malapit sa tagipusoon mo, pamilya mo, estudyante ka, may ginikanan ka, may mga classmates ka, why not nga kung sa din, sharean mo sila, invite mo sila. Kaya nga, at the end of the day, what matters most is kung ang tao bala may Ginoo or wala. Tanan nga butang biyaan ta, pero ang importante kung sa diin, paano ta nagkabuhi para kay sino, kag kung kay sino, kag kung sa din para sa ano ta nagkabuhi. Kag sa diin, pray ka subong, sinseruhang pangamuyo sa Ginoo. Kay we still believe nga ang Dios ga-answer sa mga pangamuyo. Ang Dios ta nga ginaalagad, still buhi siya more than 2,000 years ago. He was resurrected. Kag kung sa diin, ari siya subong, kita ya tagipusoon mo, kita ya desire mo, kita ya mga handom mo sa kabuhi, i-pray na sa Dios, kag ang kabuhi ta, hindi lang na-revolve sa subong, kundi tulupang da may eternity, nga matubang kita sa Dios. Away sa ito may makapalagyo, kag ang kanami, sang buhi ta, ginpreparahan ta, ang aton nga eternity. Halang doon balaan nga Diyos. Salamat Lord God sa kayo mo. Salamat sa katuto mo. Salamat Lord God sa mga bisita. Salamat sa mon pastor, sa yang tagipusoon. Lord God, salamat sa toward sa mga kalagsang tao. Kag salamat Ginong Dios sa mga membro nga still kung sa diin may panahon sa pag-invite, may panahon sa pag-soul winning, gahatag, gagasto para makapanugat. Kag Ginong Dios, praying nga kung sa diin ining mga bisita namon, makapadayon sila. Kagatagi pa kami, madamo nga mga bisita pa, madamo pa nga mga membro. Kag Ginong Dios nga ma-reach out, mabago ang kabuhi, magamit Ginong Dios for your honor, glory, and praise. Kag Ginong Dios, damo kami concerns, praying Ginong Dios sa pagsabat mo. Kag Lord God, i-bless ang pagbululagay, i-safety sa dalanon, mga driver sa tagi-presence of mind. Kag Ginong Dios, ang mga pulong na nabatian, buligi Ginong Dios nga kung sa diin, hindi ni magbalik sa imo nga walay pulos, because every word nga ginasabog, Ginong Dios, kung sa diin hindi nasayang. Kag buligi Ginong Dios ang tagsa samon, nga kung sa diin mangin involved sa Great Commission. Kag Lord God, tagi kami willingness sa pagpanaog sa kalagsang tao. Kag bisan pa sa buwas, mga buluhaton, pagpamambusaw, ikaw mag-safety, back and forth nga biyahe, kag provision sa kinanglanon sa buluhaton to sa misyon. Salamat Ginong Dios may mga missionaries, salamat may mga man of God, nga kung sa diyan ginhalad ang kabuhi sa imo para sa pagpanaog sang kalagsang tao. Kag isa na dang amon pastor, buligi Ginong Dios nga magkaangkon gid kabalaka ang tagsa-tagsa sa misyon, mangin involve Ginong Dios. Kag hindi na maisa-isa mga concern, natugyan si mo Ginong Dios, dalayawon kagid. Salamat sa tanan, pakata sa ngalan mo in Jesus name. Amen. Okay, thank you so much. God bless. To God be the glory. And madamo gid nga salamat.